Tumayo ka nga, Ira. Utos ni Teacher Bernadette habang nakataas ang kilay. Pinaspell siya ng pinakamahirap na salita. Namumula si Ira, hawak ang sirang notebook. Nanginginig ang tinig niya, pero tamang sagot niya. Isa-isa, letra por letra. Tahimik ang silid, pero hindi pa tapos si teacher. Magaling ka lang sa pagsasaulo. Hindi yan katalinuhan. Kahit sinong may alam sa kalye, ay kaya yan. Ngunit imbis gumanti, isang lihim ang isiniwalat ng dalaga. At ang sumunod niyang ginawa, ikinabagsak ng guro sa sahig. Nanginginig, nanlalamig. Ikaw pong ina ko. Kung bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Hoy, may iniiwan ka yatang kalat dito. Sigaw ng estudyanteng si Camille habang itinuro ang isang papel sa ilalim ng upuan. Hindi pa man nakakasinghot ng hininga si Ira, ay napatakbo ng ina niyang si Aling Remy, naka-uniforme ng janitress. May dalang mop at tabo. Pawis na ito. Bahagyang nauupos ang likod sa pagyuko habang pinupulot ang papel. Narinig ni Ira ang pabulog na tawanan ng makaklase. Anak ng janitress. Baka pag naging teacher yan, ituturo kong paano maglinis ng CR. Bulong ni Camille kay Trish, na agad namang nagtago ng tawa sa likod ng hawak na libro. Nakadungaw si Ira sa bintana. Tahimik. Wala siyang sinabing masama. Wala rin siyang sinagot. Sanay na siya. Sa klase nila, siya ang palaging nakaupo sa pinakahuling row. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil yun ang tanging pwestong walang katabi. Pero sa kabila ng katahimikang yun, ang pangalan ni Ira ay palaging nasa honor roll. Isang consistent top student mula grade 1 hanggang grade 10. Wala siyang bagong sapatos. Wala siyang iPad. Pero siya lang ang nakakasagot tuwing may biglaang tanong ang teacher. At dahil doon, galit sa kanya si Ma'am Bernadette. Isang araw, sa gitna ng init ng hapon, pumasok si Bernadette sa classroom na parang rampa sa fashion show. Naka-pink heels, kulot ang buhok, at pulang-pula ang labi. May hawak itong folder at may pilyang ngiti sa labi. Tila ba may target siya? Ira? Tawag niya, habang pinapalo-palo ang folder sa kanyang palad. Tumayo ka nga. Agad tumahimik ang klase. Tumayo si Ira. Bitbit ang sirang notebook na may tape ang gilid. At marahang humakbang sa harapan. Pinaspell siya ng pinakamahirap na words. Napatingin ng buong klase. Ang iba napaha. Ang iba naman napapikit sa bigat ng salitang iyon. Tumango sa Bernadette. Kunot ang noo. Habang inaasahang mabubulol si Ira. Ngunit sa kabila ng tensyon, inangat ni Ira ang mukha, nanginginig ang tinig pero matatag. Tahimik, walang tumawa. Kahit si Camila ay tila natuyuan ng laway. Si Ma'am Bernadette naman ay hindi makapaniwala. Correct. Sambit ni Bernadette pero may lamig ang tono. Pero alam mo Ira, ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa memorya. Kahit batang kalye, kayang mag-spell niyan. Kung isa ulo lang. Ang tunay na talino, may pinanggagalingang breeding. Tahimik si Ira, parang may sumumpal sa kanya. Pero hindi siya umiyak, hindi siya umalma. Bumalik siya sa kanyang upuan na tila walang naririnig. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng bagay na hindi maintindihan ng ordinaryong estudyante. Kagitingan na tahimik at sugat na hindi kailangang sumigaw. Sa faculty room, habang nagkakape si Ma'am Bernadette, tinanong siya ng co-teacher, bakit mang init ang dugo mo sa batang yun? Matalino naman si Ira. Delpeka ang mga katulad niya. Tugon ni Bernadette, malamig.
Pinapakitang matalino para makaakyat sa mundo na hindi para sa kanila. Anak ng janitress tapos honor student? Hindi bagay. Sinisira ng natural order. Hindi alam ni Bernadette, may ibang guro sa likod ng pintuan na nakarinig ng lahat. Ngunit walang nagsalita dahil ang pangalan ni Bernadette ay may kapit, literal at simbolikal. Siyang kabit ng school director, siyang untouchable. Kinagabihan, habang naglilinis si Aling Remy ng hallway, nakita niyang nakaupo si Ira sa gilid ng hagdanan, tahimik at nakatitig sa sirang notebook niya. Umupo si Remy sa tabi niya. Anak, okay ka lang ba? Tumango si Ira, pilit. Ma, bakit parang kasalanan ko ang maging matalino? Napabuntong hininga si Remy. Dahil hindi lahat ng tao marunong tumanggap na ang liwanag ay pwedeng manggaling kahit sa maruming lugar. Pero huwag mong hayaang madumihan ang puso mo. Masakit yan ngayon, pero balang araw, yan ang magiging dahilan ng tagumpay mo. Yumakap si Ira sa ina niya. Sa gabing yon, walang ilaw ang silid nila maliban sa kandilang gamit tuwing brownout. Ngunit kahit madilim ang paligid, malinaw sa puso ng dalaga ang dapat niyang gawin. Hindi siya titigil. Hindi siya bababa sa antas ng mga nambababa sa kanya. Pero hindi rin siya mananahimik habang buhay. May panahon para sa lahat ng bagay. At sa puso ni Ira, nagsisimula ng magluto ang apoy ng katotohanan. Hindi upang manira, kundi upang magliwanag. At sa oras na pinakakailangan. Magandang umaga, Ma'am Bernadette. Halos sabay-sabay na bati ng mga estudyanteng lalaki nang pumasok si Ma'am Bernadette sa faculty room. Naka-heels at naka-stiletto. May pulbos ang balikat. May dangling earrings na kumikislap sa ilaw. Kulay maroon ang kanyang bodycon dress. At animoy hindi guro sa isang paaralan kundi isang modelo sa Fashion Week. Walang duda. Siyang pinakaninang sa lahat ng guro. At alam niya ito. Hindi siya ngumiti. Isang malamig na tangulang, ngunit sapat na iyon para kiligin ang isa sa mga baguhang guro. Wow! Bulong ng isa, paano kaya siya nagagawang magmukhang artista araw-araw? Kasi, hindi lang basta guro yan, girlfriend niya ng director. Sagot ng isa pang maingay na chismosong guro. At iyon ang katotohanan na pilit itinatago pero bulgar sa lahat. Si Ma'am Bernadette ay ang kabit ng school director. Walang direktang prueba, ngunit ang mga bulungan sa faculty room ay mas matalas pa sa mga dokumento. Tuwing may faculty meeting, palaging katabi niyang director. Tuwing may evaluation, palaging siyang may pinakamataas na remarks. At kahit wala pang 10 taon sa serbisyo, siya na agad ang pinakabagong head ng English department. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may isang tao na hindi kailanman pumayag sa ganitong sistema. Ang matandang directress, si Madam Eloisa Valencia. Ang tunay na may-ari ng paaralan at asawa ng director. Isang araw, habang nagpapalit ng damit sa silid ang mga guro, biglang pumasok si Madam Eloisa. Bernadette. Matinis ngunit makapangyarihang tinig. Nagulat si Bernadette at halos mahulog ang powder compact. Ma'am, akala ko po nasa retreat kayo sa Tagaytay. Wala akong balak magpahinga habang ang eskwelahan ko ay ginagawang palaruan ng kabit ng asawa ko. Sagot ng directress, matalimang tingin. Napako sa kinatatayuan si Bernadette. Pilit niyang itinago ang kaba sa likod ng mapanlinlang ng ngiti. Ma'am, I think there's a misunderstanding. I am just doing my job. Your job. Ulit ni Madam Eloisa. Ay magturo. Hindi ang gamitin ng katawan at kagandahan para makuha ang hindi mo pinaghirapan. Wala po kayong prueba. Wala pa, pero darating yan. At gaya ng isang bagyong bigla na lang nawala, tumalikod si Madam Eloisa at lumabas. Iniwang mag-isa sa Bernadette sa harap ng salamin.
Nanginginig ang kamay habang inaayos ang pulbos sa mukha. Sa labas ng silid, habang naglalakad si Bernadette papunta sa kanyang klase, isang lalaking guro ang lumapit. "Ma'am, ready na po ang grade sheets. Ako na po mag-finalize kung gusto ninyo. Hindi ako nangangailangan ng tulong." Malamig niyang tugon. "Ako ang head. Ako ang bahala." Naglakad siyang muli. Taas noo. Ngunit sa likod ng kanyang elegansya ay may kinikimkim na takot. Hindi pwedeng mawala ang lahat. Hindi ngayon. Sa loob ng classroom, binaling niya lahat ng sama ng loob kay Ira. "Class, open your books to page 231, Ira. You read." Tumingin si Ira sa kanyang lumang libro na yung mga dulo itong kinagat ng daga. Pero tumindig siya. Nagsimulang magbasa. "Louder," sabi ni Bernadette. "Dito sa classroom, hindi sapat ang kaalaman. Kailangan may presence. Pero paano ka nga ba magkakaroon ng presence kung pasensya pa lang ng nanay mong chaditres? Nakakahiya na." Tahimik ang buong klase. Hindi umimik si Ira, pero sa kanyang dibdib ay may apoy na unti-unting lumiliyap. Hindi napansin ni Ma'am Bernadette na habang ginagawa niyang punching bag si Ira, unti-unti siyang kinukutya ng mas bata, mas masigasig, mas tunay na guro na maaring pumalit sa kanya. Sa kabilang silid ng eskwelahan, naroon ng tunay na dahilan kung bakit gano'n na lang ang kahigpit ang kapit ni Bernadette sa posisyon, ang kanyang mamahaling lifestyle. Pag-uwi niya sa kondo, na binabayaran ng director, dumiretso siya sa banyo, tinanggal ang makeup, tinanggal ang peking pilik mata, at doon, sa salamin ng CR, nakita niyang isang babaeng takot mawala ng halaga. Kinuha niyang cellphone, nagdial. "Hello, love?" Malambing niyang tinig, ngunit ang boses sa kabilang linya, malamig. "Bernadette, may naririnig akong mga reklamo. Huwag mo akong idamay." "Pero, sinabi mo." "Wala akong sinabi. Huwag kang gumawa ng iskandalo." At tuluyan na itong binaba. Napaupo sa gilid ng kama sa Bernadette. Sa mga mata niya, unti-unting dumaloy ang luha. Hindi ng pag-ibig, kundi ng takot at panghihinayang. Alam niyang hindi habang panahon siya mananatiling ligtas. Alam niyang pinakamalaking banta sa kanya ay hindi ang direct trust, kundi ang estudyanteng minsan niyang inalipusta. "Tumayo ka nga, Ira," utos ni Teacher Bernadette. Habang nakataas ang kilay, napalingon ng buong klase. Ibang tono ngayon ni Ma'am. May bahid ng mang-aalipusta. Parang may balak muling ipahiya ang estudyante. Hindi kailanman lumalaban. Tahimik na tumayo si Ira. Hawak pa rin ang kanyang lumang notebook. Tuwing oral recitation sa English class, palaging nauna si Ira at palaging binabagsak. "Give me a 3-paragraph analysis of the character development of Elizabeth Bennet," utos ni Bernadette sa isang araw ng klase. Matama na sumagot si Ira. Maayos ang grammar, malalim ang insight. Ngunit pagkatapos siyang magsalita, nagtaas ng kilay ang guro. "That's it? That's your analysis?" "Aniya, that was shallow zero." Napalingon ng klase, lahat ay gulat. Pati ang ilang mga estudyanteng tahimik na humahanga kay Ira. Ibang estudyante nga dito hindi marunong mag-English, pero hindi kasing kapal ng apo. Dagdag ni Bernadette. Hindi na iniingatang mapanira ang tono. Hindi pa raw natapos ang lahat. Nang dumating ang PTA meeting, iniiwasan ni Ira ang dumalo, pero dahil isa siyang honor student, pinilit siya ng principal na umattend. Sa harap ng mga magulang at guro, habang pinupuri ang academic performance ng iba, biglang nagsalita si Bernadette. "May mga estudyante kasi tayong matataas lang ang grades dahil mahilig sa pangongopya." Lumingon ang lahat. Lalo na yung anak ng janitress. Nagugulat ako mataas ang English niya. Minsan, hindi man lang makatingin sa mata.
Napako si Ira sa kanyang kinauupuan. Sa gilid ng silid, kitang-kitang pamumutla ni Aling Remy. Tiningnan niya si Ira, ngunit hindi niya alam kung lalapitan bang anak o magtatago sa hiya. Pagkatapos ng meeting, hindi na nakapagsalita si Ira habang sila naglalakad pa uwi. Anak, pasensya ka na ha? Mahina lang ang tinig ni Aling Remy habang pilit ngumiti. Hindi naman nila alam ang totoo. Ngunit alam ni Ira na hindi mahalaga kung totoo o hindi. Masakit pa rin. Sa sumunod na linggo, may diagnostic exam ang buong klase sa English. Pinaghanda nito ni Ira, gabi-gabi siyang nagsusulat ng essay, nagsasali ng articles, at nagsasanay ng grammar. Nang lumabas ang resulta, siyang highest score, 98%. Ngunit imbis na purihin, pinatawag siya ni Bernadette sa faculty room. Upo. Malamig ang utos ng guro. Explain this. Inalapag sa mesang test paper ni Ira. Anong ibig niyo pong sabihin, ma'am? Magalang na sagot ni Ira kahit nanginginig. Tingin mo ba? Sa antas ng pamumuhay niyo? Kaya mong pumasas ng ganito? Siguro may tumulong sa'yo o baka may kopya ka ng test. Nanlaki ang mata ni Ira. Hindi po totoo yan. Nag-review po talaga ako. Walang nagtatanong kung nag-review ka. Sinasabi ko lang, baka nga masyado mong ginagalingan ng pangungopya. Biglang dumating si Aling Remy, dalang mop at timba at natigilan ng marinig ang pag-uusap. Ma'am, pasensya na po. Pero hindi ho magnanakaw ng sagot ang anak ko. Buong tapang niyang sinabi kahit nangingilid ang luha. Hindi kumibo si Bernadette. Nilapitan lang niya si Ira, marahan pero mariing binulong. Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka talaga? Hindi mo ako maloloko, Ira. Sa gabing iyon, habang natutulog si Aling Remy, sa gilid ng papag, gising pa rin si Ira. Hawak niyang notebook na may mga sulat niya. May mga linya ng English vocabulary at mga tula tungkol sa ina at pangarap. Sinulat niya roon, sa bawat akusasyon, sa bawat balalait, lalong tumitibay ang paniniwala ko. Ang katalinuhan ay hindi hinusgahan sa yaman, kundi sa tapang ng manatiling mabuti kahit ginugupo. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin, pero alam niyang hindi siya susuko. Hindi niya kayang saktan si Ma'am Bernadette, hindi pa ngayon, hindi pa hanggang sa malaman niya ang mas malalim pang katotohanan. Maagang dumating si Ira sa paaralan isang Sabado ng umaga, walang pasok. Ngunit tumulong siya kay Aling Remy sa paglilinis ng faculty area bilang kapalit sa late tuition nila noong isang buwan. Wala pa halos ang ibang tao sa paligid kundi lang maintenance staff at security guard. Habang abala si Ira sa pagpupunas ng mga mesa sa reading corner ng faculty lounge, napansin niyang bilang natahimik ang paligid. Mula sa kabilang panig ng silid, sa likod ng bookshelf, narinig niyang boses ng kanyang ina, mahina pero pamilyar ang sakit sa tinig nito. Remy? Tanong ng isang matandang babae. Ikaw nga ba ito? Josie? Ikaw pala yan. Grabe. Ilang taon na ba? Mula pa nung iniwan mo yung bahay sa Nueva Ecija. Anak ng tipaklong. Ikaw pa rin ang payat, pero mukhang mas tumibay. Dito ka na pala nagtatrabaho? Oo, sa janitorial. Sa awa ng Diyos. Umabot din ng high school ang anak ko rito. Matalino at mabait na bata. Anak mo? Yung si Ira? Tumango si Aling Remy. Oo, siya nga. Pero, di ko siya tunay na anak. Nanlaki ang mga mata ni Ira sa likod ng estante. Napatigil siya sa kilos. Hindi tunay? Anong ibig mong sabihin, Remy? Tanong ni Josie halatang nagulat din. Napabuntong hininga si Aling Remy. Saka tumingin sa paligid para bang tiniyak na walang ibang tao. Hindi ko na sinabi kahit kanino. Kahit kay Ira. Pero ngayon, ewan ko. Baka kailangan ko nang ilabas. Napalanok si Ira, hawak-hawak pa rin ang basang-basahan.
Ngunit tila nanigas ang kanyang katawan. Nang magsara yung luma naming paupahan sa baryo, may dumating na dalagang may kalapad na tiyan. Maganda, maputi, mukhang galing syudad. Tinago niyang pagbubuntis. Doon siya nanuluyan ilang linggo habang pinapalaki ang tiyan. Sa isang madaling araw, iniwan niyang sanggol sa bisig ko, may kasamang sulat at kaunting pera. Anak ng isang dalagang teacher daw. Ayaw daw nitong malaman ng kahit sino. Takot masirang pangalan niya. Ang sabi, pakialagaan mo ng anak ko. Hindi ko siya kayang panindigan ngayon, pero mahal ko siya. Napatingin si Josie sa kanya, nag-aalangan. Remy, sino raw ang ina? Saglit na tahimik si Aling Remy, pero sa wakas ay binigkas ang isang pangalan na parang kay Ira isang punglo sa puso. Si Bernadette. Si Ma'am Bernadette. Napatigil ang mundo ni Ira. Si Ma'am Bernadette? Ang taong nagpahiya ng lait at tumapak sa dangal niya? Ay siya palang ina? Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Gusto niyang lumabas, magpakita, magtanong. Bakit nanatili siya sa likod ng istante? Habang naririnig ang pagpapatuloy ng usapan. Nang mga panahong iyon, nagsisimula pa lang siya bilang guro. Nasa isang public school sa probinsya. May nobyo siyang mahirap, anak ng kargador. Pero nang mabuntis siya, iniwan niya ito. Natakot na mawalan ng trabaho. Ayaw niyang madungisan ang pangalan. Kaya tumakas siya rito sa lungsod at iniwan sa akin ng bata. Hindi pa siya bumalik? Hindi na. Pero isang araw, nakita ko na lang siyang may bagong trabaho na sa isang pribadong eskwelahan. Guro pa rin, pero mas maganda ang ayos niya. Parang iba na siyang tao. Doon ko lang nalamang ibang klaseng ambisyon ang naging kapalit ng pagiging ina niya. Hindi na nakayaanan ni Ira, dahan-dahan siyang umatras mula sa istante. Pinipigil ang hikbi. Pumasok siya sa bakanting classroom. Saka doon bumulusok ang lahat ng luha. Nakaluhod siya sa sahig, yakap ang kanyang sirang notebook at paulit-ulit na bumubulong. Ma, bakit akong pinakamasakit sa lahat ng anak niya? Sa buong maghapon, hindi na siya kumibo. Hindi niya na sinabi kahit kanino ang kanyang narinig habang si Aling Remy ay patuloy sa paglilinis. Si Ira naman ay tulalang nakaupo sa gilid ng pader sa likod ng science lab. Pinagmamasdan ng kalangitan na tila ba tinatanong, ano ba talaga ang halaga ko kung pati ang sarili kong ina ay kinakahiya ko? Sa gabing iyon, habang natutulog si Aling Remy, muling binuksan ni Ira ang kanyang notebook. Doon niya isinulat ang lahat ng kanyang narinig. Sa bawat salita, bawat pangalan, bawat emosyon, hindi niya kayang isigaw. Sa pahinang iyon, isinulat niya, ang sakit palang malaman na ang taong pumapahiya sa iyo araw-araw ay ang taong dapat unang yumakap sa iyo. Pero mas pinili niyang pagtakpan ng pangalan niya kaysa aminin na ako ang bunga ng kanyang sariling laman at dugo. Hindi niya alam kung kanino siya magtitiwala. Hindi niya rin alam kung dapat ba niyang ipagkalat ang katotohanan. Pero isang bagay ang sigurado sa kanya. Hindi niya hayaang magalit ang puso niya. Hindi niya papayagan na mamulat siya sa taong nanakit sa kanya. Kahit na alam niyang kasing tindi ng bagyo ang katotohanan iyon, pinili pa rin niyang manahimik kasi para kay Ira, ang pagmamahal ay hindi nakabase sa pagkakadugo, kundi sa taong piniling mahalin ka kahit hindi siya obligado. Tahimik lang si Ira buong linggo. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Ngunit sa likod ng kanyang mata, may mabigat na alon na palaging nagbabandyang bumagsak. Tulad ng unos na pinipigil ang langit. Kilala niya na ang kanyang ina. Hindi sa Aling Remy, kundi ang babaeng araw-araw siyang tinatapakan. Si Teacher Bernadette. At kahit anong sigaw ang gustong kumawala sa kanyang dibdib, pinili ni Ira na manahimik. Mas mabuti na ako na lang ang makasaktan. Bulong niya habang mag-isang naglilinis ng chalkboard matapos ang klase.
Bawat araw ay tila bangungot sa classroom. Tila sinasadya ni Ma'am Bernadette na mas palalain ang sitwasyon. Class, bigyan natin ng pagkakataon ng mga special students. Yung tipong magaling nga sa spelling pero mukhang mas bagay sa kariton kaysa sa karerang professional. Tumingin si Bernadette kay Ira, hindi na tinatagong pangungot siya. Miss Janitress Jr., basahin mo nga ang unang talata. Napakagatlabi si Ira. Pinilit niyang ngumiti kahit nararamdaman niyang naglalakbay ang luha sa gilid ng kanyang mata. Bumasa siya. Malinaw, walang mali. Pero sa likod ng klase, narinig niyang sabay-sabay na bulungan. Siguro may ADHD yan. Laging tahimik, baka baliw na. Ang weird yun, no? Parang ewan, pero high grades, wow. Bawat pintas, sa bawat insulto, mas lalong lumalalim ang sugat. Ngunit hindi niya piniling kumanti. Sa halip, gabi-gabi, muling binubuksan ni Ira ang kanyang notebook na may punit-punit sa gilid. Sa loob nito, hindi lamang nakasulat ang mga tula at vocabulary. Nakasulat din doon ang bawat araw ng katahimikan, ang bawat segundong pinili niyang patawarin kaysa gumanti. Dear Journal, hindi ko maintindihan kung anong klaseng ina si Ma'am Bernadette. Bakit niya ako kinamumuhian? Hindi ko naman siya kinakausap. Hindi ko siya hinuhusgahan. Ngunit bawat galaw ko, parang may mali. Bawat tagumpay ko, parang may insulto para sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa ba ako o kasalanan. Isang gabi, Nay, mahina niyang tanong, bakit mo ako inaalagaan? Kahit hindi mo naman ako anak. Napalingon si Aling Remy, kumunot ang noo. Anak, sino nagsabi sa'yo hindi kita anak? Hindi sumagot si Ira. Tumangulang siya at muli niyang ipinagpatuloy ang pagbanlaw ng tubig. Huwag mo nang alalahanin yun. Sabi ni Aling Remy, ang mahalaga, minahal kita at masigit pa sa dugo. Hindi lahat ng nanay ay galing sa sinapupunan. Minsan, galing sila sa puso. At doon, kahit hindi niya inamin, napaiyak si Ira. Hindi siya umiyak dahil nasaktan siya. Umiyak siya dahil kahit hindi siya tunay, may taong piniling mahalin siya ng buo. Sa eskwelahan, hindi pa rin tumitigil si Bernadette sa faculty room. Isinusuplong niya si Ira sa principal. Sir, I think Ira is developing an attitude problem. Tahimik nga, pero baka mamaya may dinadala palang hindi maganda. Dapat siguro i-evaluate ang psychological state niya. Ngunit ang principal, isang retiradong guro na kilala ang ugali ni Bernadette, tumangulan ng formal pero hindi pinansin. Nang makalabas si Bernadette, ibinulong ito sa kanyang sekretary. Yan si Bernadette, parang bomba yan. Pwedeng sumabog kahit kailan. Isang hapon, habang nag-iisa si Ira sa library, binasa niya muli ang kanyang journal at doon niya isinulat ang pinakamabigat na tanong. Kung ang nanay ko ay ang taong araw-araw akong sinasaktan, dapat ko ba siyang mahalin? Matagal siyang nakatitig sa pahina, tila ba hinihintay ang sagot na hindi kailanman sasabihin ng tinta. Ngunit sa bandang ibaba, isinulat niya, oo, hindi dahil deserve niya, kundi dahil ayokong matulad sa kanya. Hindi siya nagsumbong sa principal, hindi siya nagreklamo sa guidance office, hindi siya nagtangkang ilantad ang lihim ni Bernadette. Tiniis niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil malakas ang loob niyang magmahal kahit masakit. Sa dulo ng linggo, sa huling pahina ng kanyang journal, sinulat niya, ang sugat, hindi palaging kailangang ipakita. Minsan, mas malakas ang taong pipiling manahimik habang unti-unting naghihilom. At sa unang pagkakataon, habang binabasa niya ang huling entry, ngumiti si Ira. Isang ngiti ng pagtanggap, isang ngiti ng paghilom, isang ngiti ng lakas. Tahimik, pero buo. Ulan ang gumising kay Ira isang madaling araw.
Mahinang patak sa bubong ng kanilang maliit na tahanan, pero sapat na para hindi na siya muling makatulog. Tumayo siya, nagsindi ng kandila dahil wala na namang kuryente. At dumiretso sa lumang mesa sa tabi ng bintana. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Binuksan niya ang kanyang lumang notebook. Ang makapal, marupok, at may tape sa mga gilid. Ito ang kanyang lihim na silid. Ang tanging niyang kausap sa mga panahong ayaw niyang maging pabigat sa ina. Ngayon, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kandila, humugot siya ng panibagong pahina. At doon, sinimulan niyang isulat ang liham para sa babaeng minsan niyang pinangarap na tawaging mama. Ngunit ngayon, kinikilala niyang kanyang multo. Mahal kong mama, hindi mo ako kilala. Oo, siguro. Kilala mo ako, pero sa paraang hindi ko dapat maranasan bilang anak. Sa'yo ako natutong tumahimik kahit gustong-gustong sumigaw. Sa'yo ko naramdaman kung paano maging wala sa mata ng isang taong dapat ay unang nagmahal sa akin. Hindi mo ako kailanman binigyan ng dahilan para isipin kung mahalaga ako. Sa halip, binigyan mo ako ng rason para tanungin ang sarili ko. Ano bang mali sa akin? Alam mo bang bawat beses mo akong pinapahiya, parang dinudurog mo ang bawat pag-asang pinanghawakan ko? Na baka, kahit kaunti, may puwang ako sa mundo mo, pero mali pala. Hindi ko isinulat ito para sumbatan ka. Hindi ko rin ito isinulat para ipagtapat ang alam ko. Isinulat ko ito para lang masabi. Masakit, sobra. Pero kahit ganun, hindi kita kayang kamuhian. Mahal kita. Kahit hindi mo alam. Kahit hindi mo ako kaya mahalin. At kahit kailan, hindi ko hiningi ang buong buhay mo. Isang sulyap lang ng pagtingin. Sapat na sana. Ira. Hindi niya alam kung ilang patak ng luha ang bumagsak sa papel. Mabasa ng ilang letra. Pero hindi niya binura. Hinayaan niyang maging marka iyon ng lahat ng sakit na hindi niya nasambit. Nang matapos ang liham, pinunit niya ito mula sa notebook. Ngunit imbis na itapon, iipasa, isiniksik niya ito sa gitna ng paborito niyang pahina, ang pahinang nagsasaad ng kanyang pangarap. Maging guro na, hindi nang bababa ng estudyante. Ilang linggo ang lumipas, patuloy pa rin ang katahimikan ni Ira. Sa klase, saglit siyang binabalikan ng mga pilit na insulto ni Ma'am Bernadette. Ngunit ngayon, tila nawawala ng dating lakas ng guro. Parang may laban ka sa kapangyarihan ng kanyang tinig. Isang hapon, pagkatapos ng klase, bumalik si Ira sa classroom para kunin ang naiwan niyang notebook. Doon niya napansin si Ma'am Bernadette ay abala sa pag-ayos ng kanyang mga gamit. Ira, malamig pa rin ang boses. Naiwan mo ito. Sabay abot ng notebook. Napatingin si Ira, napansin niyang nakabuklat ang notebook sa mismong pahinang may sulat kamay niya, ngunit hindi ang liham. Ang nakita ni Bernadette ay ang tula ni Ira tungkol sa pag-asa. Ang dilim, hindi dahilan para sumuko. Sa bawat sugat, may lihim na lakas. At sa gitna ng katahimikan, doon umuusbong pinakamatatapang na puso. Mahilig ka rin pala sa tula. Sabi ni Bernadette, hindi tumitingin. Po? Tanong ni Ira. Wala. Sabay iwas ng tingin ni Ma'am Bernadette. Tumango si Ira, kinuha ang notebook, at lumabas nang hindi na nagsalita pa. Hindi niya alam kung nakita ng guro ang liham, ngunit alam niyang oras na ang magbubunyag ng lahat. Sa faculty room, naiwan si Bernadette na tila tulala. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang desk, kinuha ang cellphone at tiningnan ang picture ng batang babae na matagal niya nang itinago. Isang larawang luma na maputing sanggol sa mga bisig ng nurse at may pangalan sa likod. Baby girl, Bernadette V. Pinikit niya ang kanyang mga mata, isang boses ang bumaliktad sa alaala niya, ang boses ng batang minsan niyang isinuko. Hindi kita kayang alagaan. Kailangan kong unahin ang pangarap ko. Patawad. Hindi alam ni Bernadette kung bakit ngayon, paulit-ulit na bumabalik
Ang larawang iyon sa isip niya tuwing nakikita niya si Ira. Imposible. Bulong niya, hindi siya iyon. Pero may isang bahagi ng puso niya, isang bahagi na matagal nang tinabunan ng ambisyon at takot. Ang tahimik na bulong na nagtatanong, paano kung siya nga? At sa gabing iyon, habang nakahiga si Ira, niyakap niyang notebook na luma na sa tagal. Ngunit puno ng alaala, hindi niya alam kung darating ang araw na mababasa ni Bernadette ang liham na iyon. Pero sa ngayon, sapat na sa kanya na naisulat niya ito dahil minsan, ang liham na nilalaman ng puso, mas ligtas kung nakasulat, hindi sinigaw. Maaliwalas ang umaga sa paaralan, ngunit para kay Bernadette, tila lumulubog ang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi siya tinawag sa harap ng faculty meeting para magbigay ng best practices o para ipresenta ang kanyang innovative lesson plan. Tahimik lang siyang nakaupo sa dulo ng mesa, parang invisible. Walang pumapansin, walang bumabati, at ang pinakamalaking dagok, wala na si Director Feliciano. Walang paalam. Isang araw, basta na lang hindi pumasok ang lalaki sa opisina, kumalat ang balita. Nag-resign daw, ngunit sa likod ng balitang iyon, may mas malalim na dahilan. Isang linggo bago iyon, pumasok si Madam Eloisa, ang directress ng patagal ng binanghinala ang tahimik na nagmamasid, kasamang dalawang board member at isang accountant. Sa harap ng buong faculty, naglabas siya ng pahayag. May anomalya sa financial report ng paaralan. Ayon sa aming audit, may nawawalang 1.2 million pesos mula sa activity funds. At batay sa trail ng withdrawals at approval slips, lumalabas na may signature na ginagamit kahit hindi dumaan sa opisina. Napatingin ang lahat kay Bernadette. Hindi man binanggit ang pangalan, alam niyang siyang tinutukoy. Ipinatawag si Bernadette sa boardroom. Doon, nakaharap niya si Madam Eloisa, isang school board trustess, at si Attorney Del Mundo, ang legal counsel ng school, Miss Bernadette Valmoria. Panimula ni Attorney, may mga aligasyong kayo raw ang lumagda sa ilang approval forms ng pondo. Kaya't wala sa tamang proseso. Ano masasabi niyo rito? Namutla si Bernadette. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Kung may pirma man sa kahawig ng sakin, hindi ibig sabihin na akong gumawa. May CCTV footage, Bernadette. Singit ni Madam Eloisa, malamig ang tono. Nasa opisina ka tuwing may paggalaw ng pondo. At may ilang text messages na nakuha mula sa school-issued phone ng director na nagpapakitang kayong nag-utos. Kinamit niya ako. Wala akong kinalaman sa withdrawal. Napasigaw si Bernadette. Nawala na ng prenang boses. Minahal ko siya. Pero hindi ko pinangarap na masangkot sa ganito. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng mahina niyang paghingang maririnig. Pagkalipas ng 3 araw, inilabas ng school board ang desisyon, tanggal bilang department head si Bernadette at ililipat bilang regular classroom teacher subject sa probation. Hindi siya sinibak dahil kulang ang direktang ebidensyang magdidiin sa kanya. Ngunit tinanggal ang kanyang karangalan, kapangyarihan at koneksyon. At ang pinakamalaking parusa, iniwan siya ng director. Wala ni isang text, tawag o paliwanag. Sa loob ng kanyang apartment, binuksan niya ang lumang wine glass at nilagok ang natitirang alak. Ngunit hindi ito sapat para lunurin ng pait. Pagbalik niya sa paaralan, wala nang dati niyang ganda. Ang dating perfecto makeup ay naging payak na lipstick. Ang designer dresses ay napalitan ng lumang blouse at slacks. At ang dati niyang tangkad, ngayon tila yumuko sa bigat ng kahihiyan. Pumasok siya sa klase, walang bumati, walang umiti. Ang dating mga estudyanteng humahanga sa kanya, ngayon ay tila umiiwas ng tingin. Sa loob ng faculty room, wala na siyang sariling mesa. Pinagtabi ang upuan niya sa sulok. Malapit sa filing cabinet, tanging electric fan lang ang kasama niya buong maghapon. Isang araw, habang nagkakasalubong sila ni Ira sa hallway, saglit silang nagkatitigan. Tahimik.
Hindi na nanlilisik ang mga mata ni Bernadette. Ngayon, puno na ito ng pagod, ng hiya, ng hindi maipaliwanag na lungkot. Nagbaba ng tingin si Ira, tahimik siyang lumagpas. Wala siyang sinabi, wala rin si Bernadette. Ngunit sa loob ng guro, may kirot na hindi inaasang katahimikan. Ang dating inapakan niyang estudyante ay siya na ngayong may piniling hindi gumanti. Sa kanyang apartment, habang nakaupo si Bernadette sa sahig, tinitigan niya ang lumang larawan ng isang sanggol sa kanyang bisig. Anak, bulong niya, kung nasan ka man, hindi mo alam kung gaano kahirap maging ako ngayon. Napaluha siya. Hindi na siya umiyak bilang guro o babae. Umiyak siya bilang ina, kahit hindi pa niya kayang aminin. Lumipas ang mga linggo na natili si Bernadette sa paaralan, ngunit hindi na siya ang sentro, hindi na siya ang it girl. Hindi na siya ang pinag-uusapan kundi iniiwasan. Wala na ang kanyang armor, wala na ang kanyang kalasag. At habang pinupunasan niyang putik sa sarili niyang sapatos isang araw ng tag-ulan, napatingin siya sa malayo. Sa batang nakaupo sa ilalim ng puno, tahimik na nagsusulat sa kanyang sirang notebook. Si Ira. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi. Third place, second place, and now, the champion of this year's Regional English Quiz B. Nakahawak si Ira sa kanyang sirang ballpen. Ang kanang kamay ay nanginginig. At ang puso'y tila sasabog mula sa kaba. Hindi siya pumasok sa kompetisyong ito para magpakitang gilas. Sumali siya upang patunayan sa sarili na kaya niyang lumaban kahit pa araw-araw siyang pinapahiya. From San Pedro Integrated High School, Ira Remedios. Tumindig ang buong entablado sa hiyawan. Tumayo si Ira, nanlalamig ang mga kamay habang tinatahak ang entablado sa gilid. Nakita niyang nakangiti si Aling Remy, may hawak na lumang payong at grapong may tubig, parang nanay na nanonood ng anak sa pinakaunang sayaw nito sa entablado ng buhay. Isinuot sa kanyang medalya, inabot ang tropeyo, at sa harap ng buong crowd, isang tanong ang binigay sa kanya. How did you overcome all the challenges you faced as a student? Muling nanahimik ang buong hall. Tumango siya, sakang umiti. Challenges. Panimula niya are like rough walls, but they are not there to block us. They're there to remind us to climb. May ilang sumipol, may tumawa, ngunit karamihan ay humanga sa kanyang katahimikan at tapang. I didn't come from privilege, but I came from love. And that was enough to make me believe in myself. I owe this to my mother, who raised me with dignity. Kahit ang trabaho niya ay hindi kailanman pinuri ng lipunan. Napatingin siya kay Aling Remy na ngayon ay umiiyak sa saya. Hindi niya binanggit ang panlalait. Hindi niya idinetalya ang bawat pang-aapi ni Bernadette. Hindi siya nagsumbong sa TV. Sa halip, pinili niyang magpasalamat. Miss Ira Remedios. Sabi ng head ng Scholarship Foundation sa isang formal na pagtitipon sa eskwelahan, you've been selected as one of the 5 nationwide scholars for our international university partner in Singapore. May collective gasp ang buong faculty room, maging ang ilang dating nambabash kay Ira na panganga. Ngunit ang hindi nila alam, si Ira ay hindi lang basta matalino, matatag. Sa gilid ng silid, si Bernadette, tahimik na nakaupo, pinapanood ang lahat. Hindi niya malaman kung anong mas mabigat, ang bigat ng inggit o ang bigat ng guilt. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kailanman pinuri ang batang ito. Ang anak niyang isinuko, ang estudyanteng araw-araw niyang pinapahiya. Ngunit ngayon, siya ang ini-interview ng isang national TV host. Tonight on Gabi ng Pag-asa, makikilala natin ang isang batang babae na ipinanganak sa kahirapan, ngunit umangat dahil sa talino, tiyaga at pagmamahal ng isang ina. Tumutok ang buong klase sa faculty room
Sabay-sabay na napatingin ang maguro sa TV screen. Nagsimula ang segment, lumabas ang footage ni Ira habang nagwawalis sa harap ng bahay nila. Kasama si Aling Remy, nasa background ang tambak ng lumang dyaryo, sira-sirang tricycle, at mga kalderong pinagtagpi-tagpi. Hindi madali ang buhay. Ani Ira sa interview, pero hindi ko siya ginawang dahilan para hindi mangarap. Anong masasabi mo sa mga taong nanghusga sa'yo? Tanong ng host. Tumahimik si Ira, tinignan niyang kamera, saka mahinahong sumagot. Wala pa akong galit sa kanila, kasi kung hindi dahil sa sakit, baka hindi ako natutong maging matatag. Isang linya, isang sulyap. Ngunit tumagos iyon kay Bernadette na nooy nakaupo sa faculty room na tila binagsakan ng langit. Wala siyang binanggit na pangalan, pero alam ng konsensya kung sinong tinutukoy. Ladies and gentlemen, our class valedictorian, Ira Remedios. Tumindig ang lahat, nakangiti si Ira habang umaakyat sa entablado. Simple lang ang kanyang suot na toga, may kaunting tahi sa gilid, pero mas marangal beto sa designer gown. Sa bulsa ng kanyang toga, naroon pa rin ang sirang notebook. Hindi ako tumayo rito dahil ako ang pinakamatalino. Nandito ako dahil hindi ko hinayaang hadlangan ako ng kahirapan, ng sakit, o ng panghuhusga. Napatingin siya sa audience. Tumamang tingin niya sa pinakalikod. Nakita niya si Bernadette, nakatayo, payat na, walang makeup, at nakatago sa lilim ng punong maliit sa gate. Tiningnan niya ito ng matagal, ngunit hindi niya sinabing, Mama. Hindi niya rin ito nilapitan, ngunit isang ngiti ang pinakawalan niya, isang ngiting tahimik, ngunit puno ng kapatawaran. Pagkatapos ng seremonya, habang lahat ay abala sa pagkukuha ng litrato, umalis si Ira sa crowd, dumaan siya sa likod ng gusali. Doon, nakita niyang iniwan ng isang tao ang bouquet ng bulaklak sa tabi ng gate. May nakalagay na maliit na papel. Para sa estudyanteng hindi lang matalino, kundi may puso. Congratulations. Walang pangalan, ngunit alam niya kung kanino galing. Hawak ang bulaklak, pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim. Hindi niya man ako makilala ngayon. Sapat nang may bakas siyang nanunood. Ang dating batang pinagtatawanan, ngayon ay hinahangaan. Ang batang pinahiya, ngayon ay ginagantipalaan. Ngunit higit sa lahat, ang batang isinuko, ngayon ay nagpakita ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng dugo. At sa pakiwari ni Ira, ito ang tunay na tagumpay, hindi medalya, hindi scholarship, kundi ang makalakad ng buo ang loob. Kahit binasag ang puso, maaga pa lang, dumadaing na ng pananakit si Bernadette. Akala niya ay simpleng pagod lang, dala ng paulit-ulit na paglakad sa eskwelahan, umarahil ay stress sa pagkakatanggal bilang department head. Pero nang sumakit ang likod niya na parang tinutusok at nagkaroon ng lagnat na hindi bumababa, napilitan siya magpatingin sa ospital. Hindi niya akalain na ang sagot ng doktor ay babago sa lahat. You have systematic lupus erythematosus, wika ng internist, habang hawak ang kanyang laboratory results. It's an autoimmune disease, chronic. You'll need long-time medication and regular monitoring. Parang nandigas ang lahat sa paligid ni Bernadette. Lupus? Autoimmune? Panghabang buhay? Bakit siya? Bakit sa dami ng taong mas masama pa sa kanya, siyang pinili ng sakit? Nang i-admit siya sa ospital, agad siyang nag-text sa mga dating niyang kaklase sa education department. May ilan siyang tinawagan, mga dating kasama sa seminar, kagrupo sa Teachers Association, at ang dati niyang best friend na si Jonah na palaging kasama sa lunch break. Wala nang isang sumagot. Ilang beses din niyang sinubukang tawagan ang director, ang lalaking ipinaglaban niya noon sa kabila ng kahiyan. Ngunit, the number you have dialed is in service lang ang kanyang narinig. Iniwan niya siya. Matagal na pala siyang iniwan. Hindi lang bilang kasintahan, kundi bilang taong may halaga. Sa loob ng kanyang hospital room, tahimik ang lahat, walang bisita, walang bulaklak.
Walang nakapaskil na pangalan sa labas ng pinto. Tanging monitor, dextrose, at ang mahinang beep ng ECG ang kanyang kasama. Nasa tabi ng kanyang kamang isang maliit na plastic bag, laman ay toothbrush, towel, at ang lumang litrato ng isang sanggol, larawan ng anak na isinuko niya. Kinuha niya ito, tinitiigan ng matagal. Kamusta ka na kaya? Tanong niya sa hangin. Masaya ka ba? Sana, hindi ka naging katulad ko. Napaluha siya. Hindi na dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng konsensyang hindi gumagaling. Naisip niyang tawagan ng kapatid niyang si Rowena sa probinsya. Hello, ate? Mahina niyang bati. Bernadette, anong kailangan mo? Malamig ang tinig sa kabilang linya. Nasa hospital ako. May sakit ako. Lupus. Sabi ng doktor, baka pwedeng. Tumawag ka lang kasi may kailangan ka. Hindi mo kami kilala kung kailan ka okay. Ngayon na wala ka ng pera. Naalala mo na kami? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Bernadette. Hindi kami charity. Hindi kami hospital. Matagal mo na kaming tinalikuran. Ngayon, kami naman ang tatalikod. At tuluyan ng ibinaba ang tawag. Ilang segundo, tahimik lang si Bernadette, nakatitig sa dingding na puti. Hindi niya na alam kung mas masakit ba ang salitang iyon o ang pagkabasag ng huling ugnayan sa pamilya. Kinagabihan, habang mag-isa sa ospital, nagising siya sa isang bangungot. Nakita niya sa panaginip ang sarili niyang estudyante, si Ira, na palaging binabagsak, pinapahiya, pinamaliit. Ngunit sa panaginip, si Ira na iyon ay may hawak na salamin. At sa salamin, nakita ni Bernadette ang sarili niya, hindi bilang guro, kundi bilang ina. Bakit mo ako isinuko? Tanong ni Ira sa kanyang panaginip. Dahil natakot ako. Mas takot kang mawala ang pangalan mo kaysa sa pagkatao ko. Pagmulat niya, nanginginig siya, basang-basa ang kanyang damit sa pawis. Nakabukas ang ilaw ng ospital, ngunit ang puso niya ay nanatiling madilim. Diyos ko, bulong niya. Patawarin mo ako. Kinabukasan, nagulat ang nurse. Ma'am, may nagdeposito po para sa gamot niyo. Covered po lahat ng lab test. Pati ang susunod na round ng treatment. Napakunot noo si Bernadette. Sino? Anonymous donor po, nagbigay sa admin, sabi tulong lang. Hindi siya makapaniwala. Wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya, pero may isang tao, isang nilalang na tahimik na tumutulong sa kanya. Sino? Bakit? Hindi niya alam. Ngunit sa gitna ng kanyang tanong, unti-unting bumabalik sa kanya ang huling tagpong nakita niya si Ira. Ang iting binigay nito noong graduation. At doon, sa loob ng ospital, sa gitna ng kanyang sakit, unang pumasok sa isip niya ang isang posibilidad na hindi niya kayang tanggihan. Siya kaya? Bago matulog, kinabig niya ang kanyang cellphone, binuksan ang gallery. Lumabas ang lumang larawan. Siya, 17 years old. May bitbit na sanggol sa ospital. Kung ikaw man ang tumutulong sa akin, Ira, hindi mo kailangang patawarin ako. Napaluha siya. Pero sana, malaman mo, ako ang unang taong nasaktan sa sarili kong desisyon. Hindi niya alam kung kailan siya gagaling. Hindi rin niya alam kung babangon pa siya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya galit sa mundo. Dahil ngayon, alam niya na ang tunay na halaga ng pagiging mag-isa. Iyon ay hindi parusa ng langit, kundi paniningil ng nakaraan. Tahimik ang gabi sa ospital. Sa labas ng bintana ng kwarto ni Bernadette, umaambon. Ngunit sa loob, mas malamig ang hangin dumadampil sa kanyang balat kaysa sa patak ng ulan. Isang buwan na siya roon. Isang buwan ang patuloy ang kanyang gamutan para sa lupus, na parang unti-unting nilalaso ng katawan. Ginugupo ang mga buto at ginagapang ang lakas niya. Ngunit sa kabila ng kahinaan, isang bagay ang hindi niya maipaliwanag. Bakit tuloy-tuloy ang bayad sa ospital? Hindi birong gastos niya, check-up, dialysis, gamot, lab test, CT scan. At sa tuwing mapupuno ang bill, bigla na lang may magbabayad. Ma'am, wika ng admin staff isang araw. Covered na po ang next 2 weeks ng medication ninyo.
May nagpadala na po ulit. Sinabi pa kung sino? Mahina niyang tanong, nanginginig ang boses. Anonymous donor pa rin po. Same as last time. Ang bilin lang po, wag nang itanong. Basta alagaan ng sarili. Hindi niya mapigilan ang luha. Sinong tao ito? Wala na siyang kaibigan, wala siyang pamilya. Ang ilang kakilalang naiwan, umiwas matapos siyang masangkot sa iskandalo sa eskwelahan. Ang director, na minsang ipinaglaban niya ng buong puso, wala nang bakas kahit sa social media. Pero may isang nilalang na hindi siya iniwan. Diyos ko, bulong niya habang yakap ang kumot. Sino ka man? Bakit mo ginagawa to para sa akin? Napatingin siya sa lamesa kung saan nakapatong ang isang lumang larawan. Isang sanggol sa kanyang bisig. Bagong panganak pa lamang, larawan iyon ang lihim na iniwan niya sa mundo. Anak, bulong niya, kung alam mo lang. Isang gabi, habang binibilang ng admin ang pinadala sa ospital para kay Bernadette, napansin ng nurse ang pangalan sa log sheet. Ira Remedios, ito na naman ang anonymous donor. Bulong ng staff, hindi ba yan yung scholar na nasa TV dati, yung top-notcher? Oo nga, ang bait pala talaga nun. Ngunit kahit madalas si Ira ang nagpapadala, ni minsan ay hindi siya pumirma bilang anak. Hindi rin siya pumapasok sa kwarto ni Bernadette kung may araw. Dumadalaw lang siya tuwing gabi, tahimik, di nakikilala. Isang gabi, dumating siyang bitbit ang isang maliit na lunchbox. Ipinasok niya ito sa desk ng nurse on duty. Mainit na sopas, mas gusto pa niya ng sabaw kaysa gatas. Bulong niya. Hindi mo ba siya gustong makita? Tanong ng nurse, nagtataka. Hindi pa po ngayon. Sagot ni Ira, hindi niya ako kailangan bilang anak, kailangan niya ako bilang tao. Sa dormitoryo, habang mga roommates ni Ira ay nanonood ng K-drama at nagbabasa ng Wattpad, tahimik lang siyang nagsusubsob sa kanyang notebook. Hindi na ito yung sirang notebook na bitbit niya noong high school. Ito ay bago pero may parehong laman, mga liham. Liham para kay Bernadette. Liham para kay Aling Remy. Liham para sa sarili. Ma'am Bernadette, hindi kita hinanap para makilala. Hinanap kita para matupad ko ang pangakong hindi mo narinig. Na kahit hindi mo ako pinili, ako ay pipiliing mahalin ka. Minsan, sinasabi ng mundo na ang isang ina ang dapat unang nagmahal. Pero sa kaso ni Ira, anak ang unang umunawa. Isang gabi ng tag-ulan, nadali ang courier ng gamot. Napilitan si Ira na siya na mismo ang mag-abot. Tahimik siyang pumasok sa ospital, sa bulsa. Bitbit niya ang envelope at reseta. Pagpasok sa hallway, bumungad sa kanyang kwartong may pamilyar na ilaw, binuksan niyang pinto. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya si Bernadette na gising, nakaupo at nakatitig sa kanya. Ma'am, mahina niyang bati. Nagkatinginan sila, matagal, walang salita. Pasensya na po. Dadaan lang po sana ako sa nurse station. Ngunit bago pa siya makalabas, mahinang tinig na sumunod sa kanya. Ira, ikaw ba yung... Natigilan si Ira, ngumiti siya, ngunit tumalikod rin. Bukas na lang po. Mahina niyang tugon. Pag uwi, hindi na siya nakapagsalita. Sa loob ng dorm, tumakbo siya sa ilalim ng kumot. Doon siya humikbi, tahimik. Ibang pakiramdam kapag nakita mo sa mata ang taong nanakit sa'yo. Nasa wakas, nakita ka rin niya, pero hindi pa siya handang yakapin ito. Hindi pa ngayon. Ngunit sa puso niya, handa na siyang magmahal kahit walang kapalit. At iyon ang tunay na lakas ng isang anak. Tahimik ang ospital sa gabing iyon, maambon. At ang dilim ng langit ay parang sinasalamin ng laman ng damdamin ni Ira. Habang nakasakay sa tricycle, bitbit ang maliit na backpack at isang balot na sopas sa Tupperware. Isang linggo na rin mula nang muling magtagpo ang tingin nila ni Bernadette sa silid ng ospital. Isang suliyap na tila hinahabol ng maraming taon ng kasinungalingan, distansya at pagkukunwari, pero hindi na muling nagkita simula noon. Ngayon, hindi na siya pinilit ng mga pangyayari. Pinili niya na. Pagpasok niya sa ospital, sinalubong siya ng night nurse. Sanay na ito sa kanya. Chen po ulit sa room 312. Pulong ng nurse habang inaayos ang clipboard. Tumungo si Ira.
Isang saglit lang po. Hindi rin ako magtatagal. Bitbit ang maliit na notebook sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob, mahina ang ilaw. Si Bernadette ay nakatagilid, nakatingin sa bintana. Sa isang tingin, hindi mo akakalaing ito ang dating guro na kinakatakutan sa eskwelahan. Ang babaeng may matalim na postura, perpektong lipstick at mga salitang parang sibat. Ngayon, ang nakahiga sa kamay isang payat, maputla at halos hindi makakilos na babae. Tahimik si Ira. Lumapit siya, hindi para makilala, hindi para ipakita kung sino siya. Lumapit siya bilang isang estranghero na muling bumibisita sa isang mahal na puso. Kahit hindi siya kailanman tinawag, inilapag niya ang pagkain sa mesa, nag-ayos ng kortina, inayos ang mga reseta sa gilid. Ngunit hindi siya tinatapunan ng tingin ni Bernadette. Salamat. Mihinang tinig nito. Lagi kang dumadaan dito pero hindi kita kilala. Tumango si Ira, hindi pa rin nagpapakilala. Marami na akong nakakalimutan, Tay. Dagdag ni Bernadette, pero mukha kang familiar. Para kang... Ngunit agad siyang pinutol ni Ira sa pamamagitan ng isang mihinang tanong. Pwede po ba akong mag-iwan ng isang bagay? Napatingin si Bernadette, tumango lang, walang emosyon. Kinuha ni Ira ang kanyang luma at sirang notebook mula sa backpack. Iyon ang paborito niya. Yung unang gumuhit ng kanyang mga tula, hinanakit at pangarap. Dito rin niya unang isinulat ang liham para sa inang hindi niya kailanman ipinakilala sa mundo. Maingat niyang inilagay ito sa gilid ng kama, sa ilalim ng tray ng gamot. Hindi ka pansin-pansin, hindi pansin ng iba. Pero alam niyang darating ang oras na ito ay mabubuklat. Tumayo siya, tahimik, ngunit bago siya lumabas, muli siyang lumingon. Ma'am, mahina niyang sambit. Napatingin si Bernadette, hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. Minsan po, may mga liham na hindi kailanman na ipadala. Pero hindi ibig sabihin, wala itong halaga. Hindi na siya tumingin pa, lumabas siyang walang iniwang pangalan. 3:00 ng madaling araw, nagising si Bernadette. Dahil sa malamig na simoy mula sa bintana, nilingon niyang mesa, may bago, isang sirang notebook na hindi niya maalalang kanya. Tinignan niya ito, pinagmasdan ng lumang tape sa gilid. At ang sulat kamay na pamilyar, Ira. Bumangon siya, kahit masakit ang mga kasukasuan, binuklat niya ang notebook sa unang bahagi. Mga tala sa klase, sa kalagitnaan mga tula. At sa bandang huli, isang sulat na may petsang 3 taon nang nakalipas. Mahal kong Ma'am Bernadette. Hindi ko isinulat para manumpat, kundi para iparating ang sakit na hindi ko kayang sabihin sa harap mo. Hindi mo ako kailanman pinansin bilang tao, pero pinili kong manatili bilang anak. Hindi mo man ako matandaan bilang bahagi ng buhay mo, pero ikaw ay bahagi ng pagkatao ko. Sa bawat pagkakataong pinahiya mo ako, doon ako natutong humawak sa sarili. At ngayon, kahit alam kong ako'y bunga ng isang takot na piniling iwanan, pinili ko pa rin magmahal, hindi bilang utang na loob, kundi bilang kaluluwa na hindi marunong magtanim ng galit. Bumagsak ang luha ni Bernadette sa papel. Ang kamay niya ay nanginginig habang hinihimas ang pahina. Ira, bulong niya. Ikaw nga, ikaw pala. Napalod si Bernadette sa sahig ng ospital, hindi niya napinigilan ang hagulhol. Ang dating boses na malakas at puno ng yabang ngayon, nauwi sa mga hikbing puno ng pagsisisi. Diyos ko, ikaw palang bumubuhay sa akin. Ikaw ang binastos ko. Ikaw, ang anak ko. Tumitig siya sa laraw ng sanggol sa kanyang bulsa. Ang lumang picture na araw-araw niyang tinitingnan sa gabi. Ngayon, may mukha na ng sanggol. May pangalan na, may buhay na, at itong parehong batang itinakwil niya at patuloy na yumakap sa kanya. Madaling araw, basa pa ng luwang pisngi ni Bernadette habang nakatingin sa sirang notebook na iniwan sa kanya ng dalagang dumalaw kagabi. Hindi niya alam kung paano siya muling nakatulog, pero pagmulat ng mata niya, doon pa rin ang kwaderno, nakabuklat sa pinang may liham na gumising sa kanyang konsensya. Hinawakan niya itong muli. Nangangatog ang kamay niya, parang takot na hawakan ng sariling kasaysayan. Paulit-ulit niyang binasang liham, bawat letra, parang kutsilyong hinahati ang kanyang dibdib. Hindi mo ako kailanman pinansin bilang tao, pero pinili kong manatili bilang anak. Biglang umikot ang kanyang mundo, parang pelikula sa kanyang isipan ng bawat alaala na matagal niyang tinabunan, sinarado.
at itinago sa ilalim ng pangalan at ambisyon. Naalala niyang gabing iyon, 17 taon nang nakalilipas. Siya si Bernadette, bagong graduate ng education, puno ng pangarap. Nasa probinsya siya noon, nagtuturo sa isang public school. Doon niya nakilala si Joel, ang lalaking nagturo sa kanyang magmahal hindi bilang guro, kundi bilang babae. Mahirap si Joel, anak ng kargador sa palengke, ngunit mabait, matalino at tapat. Sa kanya unang nakaramdam si Bernadette ng yakap na hindi nagtatanong kung anong ambisyon mo. Ngunit nang mabuntis siya, nag-iba ang lahat. Bakit hindi mo ipinaglaban? Tanong ni Joel. Dahil hindi ito kasama sa plano ko. Sigaw niya noon, habang hawak ang pregnancy test. Hindi ako pwedeng masira. Hindi pa ako tenured. Wala pa akong pangalan. Pero may anak ka na. Sagot ni Joel, wala. Hindi ko yan piniling. Isulat sa buhay ko. At iyon ang huling gabi na nakita niya si Joel. Umiiyak. Umalis. At hindi na bumalik. Ngayon, habang nakatitig siya sa notebook na hawak ni Ira, sa lahat ng taon ng sakit, napagtanto niya, siya palang batang iyon. Ang batang iniyakan ko tuwing gabi sa ilalim ng kumot. Ang batang tinatawag ko sa panaginip, pero hindi ko kailanman hinanap sa realidad. Tumayo si Bernadette. Hindi na alitan ng sakit ng katawan. Hinila niyang IV pool. Tinanggal ang sarili sa ECG monitor. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto. Parang hinilang isang puwersang mas malakas pa sa gamot o doktor. Ng pag-ibig na matagal niyang ikinulong. Si Ira, bulong niya, siyang anak ko. Sa hallway ng ospital, napatigil siya sa paglakad. Humawak siya sa pader, humagulhol. Sa wakas, hindi na siya umiyak dahil sa sakit ng katawan. Umiiyak siya dahil sa sakit ng puso. Ang uri ng sakit na walang reseta, walang injection, walang chemotherapy. Umiiyak siya para sa bawat sigaw na ibinato niya kay Ira, para sa bawat pagkakabagsak sa recitation, para sa bawat titig na punong-puno ng pangmamaliit. At higit sa lahat, para sa pagkakataong siya mismong nagbura ng pangalan ng sarili niyang anak. Pagbalik niya sa kanyang silid, tumingin siya sa salamin sa CR ng ospital. Siyang anak ko. Mahina niyang sabi, at ako ang guro niyang nagturo sa kanya. Paano manakit? Anong klaseng inang gumagawa nun? At sa unang pagkakataon, hindi niya tinakpan ng make-up ang sarili. Hinayaan niyang makita ang sarili bilang taong durog. Pero sa gitna ng pagkawasak, may liwanag siyang nakita mula sa sulat, mula sa notebook, mula sa ngiti ng batang minsan niyang pinahiya. Kinuha niyang notebook, pinunasan ang luha sa gilid ng pahina, at sa bakanting likod ng sulat ni Ira, doon siya sumagot. Anak, patawad. Hindi ako naging ina. Hindi rin ako naging guro. Ako'y naging anino ng sarili kong takot, at ikaw naging liwanag sa gitna ng dilim ko. Hindi ko inasahan ang kapatawarang ibinibigay mo, pero ngayong hawak ko ito. Hindi ko na ito bibitawan. Hayaan mo sa natitirang panahon ng buhay ko. Ako naman magpakita kung paano magmahal. Mainit ang sikat ng araw, pero nanlalamig ang katawan ni Bernadette. Bitbit ang isang payong at maliit na sling bag. Marahang naglakad palabas ng ospital. Hindi pa tuluyang magaling, payat na kayuko, may saklay sa isang kamay. Pero matatag ang kanyang hakbang. Ma'am, sigurado po ba kayong ayaw niyong magpa-wheelchair? Tanong ng nurse habang inalalayan siya sa labasan. Umiling siya. Ang ganitong lakad, kailangan kong maramdaman bawat hakbang, bayad sa mga kasalanan ko. Lumakad siya ng mabagal sa gilid ng kalsada, parang bawat yapak niya ay pag-amin ng mga taon ng pananahimik, pagtatago at panlalamig ng puso. Sa kanyang bulsa, hawak-hawak niyang notebook ni Ira. Ang panahong kwaderno na ngayon ay parang naging gabay niya pabalik sa pagiging ina. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe at ilang beses na pagtanong sa guard at estudyante, narating ni Bernadette ang New Horizon Academy. Isang prestiyosong paaralan para sa mga mahirap ngunit matatalinong kabataan. Dito raw nagtuturo si Ira bilang young instructor sa General Education Department. Isang balitang nakuha niya mula sa isang article online na nagsasabing, si Ira Remedios, dating valedictorian at scholarship awardee,
Ngayon ay guro na rin, inspirasyon sa mga estudyanteng piniling magsimula sa hirap. Huminto siya sa harap ng gate. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng cellphone, maputla, walang makeup, may kaunting galos sa pisngi mula sa huling kamutan. Hindi siya handang humarap, pero kailan ba siya naging handa? Ngayon lang. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng school grounds. Ang mga estudyante, masayang nagkukulitan sa hallway. May mga batang nakapambahay lang pero masigasig ang paglalakad. May ilang guro ring naglalakad na may hawak ng modules. Huminto siya sa tapat ng room 302. Narinig niyang tinig ni Ira mula sa loob. Matatag, maliwanag at punong-puno ng malasakit. Class, remember, education is not just about intelligence. It's also about compassion. Ang talino, pwedeng mawala, pero ang puso, diyan ang tunay na magtuturo sa inyo ng direksyon. Pumikit si Bernadette. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, saya, kirot, hiya. Ngayon, hindi na siyang guro. Siyang estudyante. Estudyanteng handang matuto, hindi ng grammar o spelling, kundi ng pagpapatawad at pagmamahal. Kinabog siya ng kaba habang itinaas ang kamay at dahan-dahang kumatok. Tuk-tuk. Naputol ang diskusyon sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang estudyante ang lumabas at lumingon sa kanya. Po, kayo po ba si... Ngunit bago pa siya makasagot, lumabas si Ira mismo. Sa paglabas ng dalaga, natigilan nito. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang guro na minsang naging multo sa kanyang alaala, ngayon ay nakayuko, hawak ang saklay, at may luha sa mga mata. Hindi sila agad nagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang pader, hindi ng galit, kundi ng kabiglaan at lungkot. Pwede ba akong makausap ka, Ira? Mihinang ngunit malinaw ang boses ni Bernadette. Hindi sumagot si Ira, ngunit hindi rin siya umalis. Tumango lang ito at sinanyasan ang class rep. Mag-break muna tayo for 10 minutes. Sabi niya, lumakad sila sa garden bench malapit sa classroom. Tahimik, walang ingay, kundi huni ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin. Pagkaupo ni Bernadette, saka siya muling nagsalita. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Tumingin si Ira, malamlamang mata. Magsimula po kayo sa totoo. Tumango si Bernadette at sa kauna-unahang pagkakataon, binasag niya ang katahimikan ng isang dekada. Ako ang nagluwal sa'yo. Diretso, walang paligoy-ligoy. Iniwan kita dahil sa takot. Pinili ko ang karera kaysa sa'yo. Hindi ko malang tinanong kung anong magiging itsura mo. Kung matututo ka bang ngumiti. Basta, iniwan kita. Napalunok si Ira. Alam ko na po. Nagulat si Bernadette. Kailan mo nalaman? Bago pa ako magtapos sa senior high, narinig ko si Nani Remy, ang dating kapitbahay niyo sa probinsya, habang nag-uusap sila. Lahat po mula sa inyo. Hanggang sa dahilan kung bakit ni minsan hindi kayo tumingin sa akin ng may malasakit. Nagpalit ng hangin ng paligid. Parang bumigat ang lahat. Parang wala nang hininga ang lupa sa ilalim nila. Bakit mo ako tinulungan pa rin? Tanong ni Bernadette. Halos hindi niya na mapigilan ang hikbi. Sinaktan kita. Tinuring kitang wala. Kinawa kitang kahiyan sa harap ng klase. Tumingin si Ira sa kanya. Walang galit. Tanging pagod na ng puso. Kasi hindi ko kayang manirahan sa galit. Hindi yan ang itinuro ni Nani Remy. At hindi rin yan ang gusto kong ituro bilang guro. Lumapit si Ira, marahang inilapat ang palad sa kamay ni Bernadette. Hindi niyo po ako kayang mahalin noon. Pero ako, natutong magmahal. Kahit hindi ako minahal pabalik. Doon, tuluyang bumagsak si Bernadette sa luha. Isang ina, isang dating guro. Isang makasalanang nilalang na sa wakas, nakahanap ng anak na hindi kailanman huminto sa pagiging anak. Mag-aalas 5 ng hapon, tila nagbabanta ang ulan sa langit, pero sa loob ng bakuran ng New Horizon Academy, ang bagyong nag-uumiyaw ay hindi galing sa kalikasan, kundi mula sa dibdib ni Bernadette. Habang tahimik siyang nakatayo sa ilalim ng punong nara, hinihintay si Ira matapos ang huling klase nito.
Sa kanyang kamay ay isang papel na pinilas mula sa lumang notebook. May 3 salitang paulit-ulit niyang isinulat. Patawarin mo ako. Humigpit ang hawak niya sa papel para itong natitirang huling hibla ng pag-asa. Maya-maya, lumabas si Ira mula sa pinto. Nakasuot siya ng simpleng blouse. May hawak na folder ng lesson plan na tila pagod sa buong araw ng pagtuturo. Ngunit na magtama ang mata nila, hindi pagod ang bumungad sa mukha ni Ira, kundi isang tahimik, kalmadong pagtanggap. Anak. Huminga ng malalim si Bernadette. Lumapit siya. Mabagal pa rin ang lakad, saklay ng katig at pilit pinipigilan ang luha na gustong dumaloy sa bawat hakbang. Paglapit niya, napalud agad ang matanda sa harap ni Ira. Anak, bulong niya halos di marinig. Hindi kumibo si Ira. Tumingala sa Bernadette, buong puso, buong takot. Alam ko na huli ang lahat, pero sana, kahit hindi ko nababawi ang mga taon, mabigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Kahit sandali lang, bilang ina. Nanginginig ang boses niya, hawak pa rin ang sulat, basang-basa na sa ulan. Patawarin mo ako. Hindi na napigilan ni Bernadette ang paghagulhol sa harap ng mga estudyanteng palimnang naglalakad sa gilid. Sa mga co-teachers ni Ira na tahimik na dumadaan sa likod, isang babaeng guro na nakaluhod hindi bilang teacher kundi bilang ina na durog na durog. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sabi, hindi ko alam kung paano. Patawad kung ipinagpalit kita sa takot. Patawad kung sinaktan kita. Kung hinubaran kita ng dignidad bilang estudyante, bilang anak. Hindi kita kinalala noon, hindi kita tinanggap. Dahil duwag ako, dahil mas mahalaga sa akin ang reputasyon kaysa sa dugo ko mismo. Napalingalinga si Bernadette, parang humihingi ng awa sa hangin. Patawarin mo ako, Ira. Kahit hindi mo ako tawaging mama, kahit hindi mo ako yakapin, tatanggapin ko, basta mapatawad mo lang ako. Tahimik si Ira, isang minutong walang salita hanggang sa marahang yumuko ang dalaga, ibinaba niya ang folder. Lumapit at niyakap ang nakalod na ina. Marahan, mahigpit, hindi galit, hindi pilit. Isang yakap na puno ng liwanag sa gitna ng taon ng dilim. Napagulo sa Bernadette, nanginginig siya. Para bang hindi siya karapat-dapat pero pilit pa rin sinasalo ng yakap ng anak. Anak, bulong niya. Hindi ko po kayo kinamuhian. Sagot ni Ira, mahina pero matatag. Ni minsan. Nanay ko si Remy, at kahit hindi mo ako inaruga noong bata pa ako, siyang nagturo sa akin kung paano magmahal. Kahit hindi kami nahal pabalik. Ani Ira habang hinahaplos ang buhok ng ina. Pero kayo po, ma'am, kayong nagturo sa akin kung paano maging matatag. Napalunok si Bernadette. Baka ang natutunan mo lang sa akin ay kung paano saktan. Ngumiti si Ira, puno ng lungkot pero may pag-unawa. Hindi. Tinuruan niyo rin ako kung paano hindi bumitaw sa dangal. Kahit ako'y inaapak-apakan. Ngayon, kayo naman po ang bibit-bitin ko, hindi bilang guro, kundi bilang ina na muling naglalakad pabalik. Maya-maya, naglakad na silang mag-ina papunta sa bench. Tinulungan ni Ira si Bernadette. Umupo. May mga estudyante na lumapit, nag-abot ng tubig. May guro ring lumapit. Tahimik lang nang umiti. Ang mundo na minsang tumalikod kay Bernadette. Ngayon ay unti-unting bumabalik. Hindi dahil pinatawad siya ng lahat, kundi dahil may isang taong hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Pagkaupo nila, kinuha ni Ira ang notebook na inabot ni Bernadette. Maayos pa pala ito, sabi niya. Nalagyan ko na ng luha. Sagot ng ina, napatawa kahit basa pa rin ang pisngi. Iba yung klase ng tinta. Sagot ni Ira, hindi nabubura pero natuto yung kusa. Nagkatinginan sila, hindi kailangan ng maraming salita. Sa simpleng yakapan, alam nila na hindi sila guro at estudyante. Hindi na sila estranghero, sila ay mag-ina. At sa wakas, nakaharap na sila, hindi para magsumbatan kundi para magsimula. Ang ospital na minsang naging kulungan ng pagkakasala at kahiyan, ngayon naging tahanan ng tahimik na paghilom. Sa isang pribadong kwarto, nakaupo si Bernadette sa silyang may gulong. Hawak ang maliit na Bible habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa pintana. Nakasuot siya ng simpleng blouse.
at maluwag na pantalon, hindi na ang mga mamahaling bestida ng dating buhay, kundi ang kasuotang tugma sa bagong katauhan. Isang babaeng muling natuto lumuhod at humingi ng tawad, hindi sa tao lang, kundi sa Diyos. Sa tabi niya, binubuksan ni Ira ang thermos ng sabaw habang may hawak na agenda ng seminar. "Ma, ready ka na po ba?" Tanong niya mahinahon. Tumango si Bernadette. "Basta kasama kita kahit saan." Makalipas ang ilang linggo, isa na namang auditorium ang napuno. Mga estudyanteng naka-uniforme, mga working scholars, ilang janitress, ilang guro. At sa gitna ng entablado, nakatayo si Ira. Ngayon ay isang inspirational speaker sa iba't ibang paaralan at community youth summits. May banner sa likod, lakas ng maralita, ang kabataan bilang liwanag ng bansa. Matikas ang tindig niya, pero ang tinig, hindi arogante, kundi mapagkumbaba. Alam niyo po ba kung sinong nagturo sa akin kung paano maniwala sa sarili? Hindi po ang unang pumalakpak sa tagumpay ko, kundi ang unang humusga sa akin. Tahimik ang audience. Tulad ninyo, isa rin akong batang pinagtawanan, anak ng janitress, tinawag na walang class, cheap. Hindi para sa tagumpay, kundi may isang guro na, kahit hindi niya sinasadya, naitanim sa puso ko ang matibay na ugat ng pananampalataya sa sarili at sa Diyos. Nagbulungan ng mga tao. Sino kaya iyon? Ngumiti si Ira. At narito po siya ngayon sa aking tabi. Tumayo si Bernadette mula sa audience. Nakatalukbong ng show. Lahat ay napatingin, hindi siya kilala ng karamihan. Isa lang siyang tahimik na matandang babae, ngunit sa mata ni Ira, siyang naging simula at wakas ng isang revolusyon sa kanyang puso. Paglapit ni Bernadette sa entablado, tinulungan siya ni Ira paakyat. Tumayo si Bernadette sa likod, ngunit tinawag siya ng anak. "Ma, sabihin niyo po ang gusto niyong sabihin." Huminga si Bernadette ng malalim. Hawak ang mikropono, nanginginig ang kamay. "Ako po si Bernadette, dating guro, dating mapanghusga, at dati ring ina na tumalikod sa anak niya." Nabigla ang lahat. Hindi po ako karapat-dapat magsalita sa harap ninyo. Pero kung may matutunan man kayo mula sa akin, ito lang. Ang pagmamahal, kahit huli, ay hindi kailanman wala ng saysay. Pagkatapos ng seminar, maraming lumapit kay Ira para magpa-picture. Ang iba, niyakap sa Bernadette, isang lalaking guro, ang lumapit at bumulong kay Ira. Siya ang dating guro ng English dito, di ba? Hindi ko akalaing ganito pala. Ngumiti si Ira. Tao rin siya. At ngayon, mas tao pa siya kaysa sa marami sa atin. Umalis sila ng tahimik sa van pa uwi. Nagsandalan si Bernadette sa balikat ni Ira. "Anak, salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon." Ngumiti si Ira. "Kahit kailan naman po, hindi ko tinanggal sa inyo ang pagiging nanay mo." Sa maliit na apartment na tinutuluyan nila, nagsalo sila ng tinolang manok. Si Ira ang nagluto habang si Bernadette ay nag-aayos ng mga modules para sa volunteer tutoring niya tuwing linggo sa simbahan. "Kumusta ang tuhod mo, ma?" "Masakit pa rin, pero masakit ang dating puso ko nung hindi ko kayang tanggapin ang pagmamahal mo." Tahimik si Ira. "Ngayon po, natuto na rin kayo magmahal ng hindi nagtatago." Ilang buwan nang lumipas, si Bernadette ay nagsimulang magturo muli, hindi sa private school, kundi bilang volunteer sa community center. Ang mga batang dating takot sa Ingles, ngayon natuto sa kanyang mga aralin na puno ng kababaang loob. Minsan, isang batang babae nagtanong sa kanya, "Mom, totoo po ba na minsan kayong naging masungit na guro?" Tumawa si Bernadette. "Hindi lang masungit, minsan naging dahilan ako ng luha ng iba. Pero ngayon, gusto ko namang maging dahilan ng ngiti ninyo." Tuwing gabi, bago matulog, dumadalangin si Bernadette. Hindi na siya humihiling ng yaman, ganda o posisyon. Ang panalangin niya ay simpleng kataga, "Salamat po.
Salamat sa pagkakataong makilala ang anak. Salamat sa anak na hindi sumuko sa Diyos. Na kahit huli ang pagsisisi, hindi kailanman huli ang kapatawaran. Ang araw ay sumilip sa bintana ng bagong classroom. Sa loob ng silid-aralan, tahimik ang mga estudyante. Iba-ibang edad. Mula sa mga working students, out of school youth, hanggang sa mga batang may takot sa sarili nilang kinabukasan. Ngunit sa gitna nila, may isang presensyang di maikakaila. Isang babaeng ang bawat galaw ay puno ng malasakit, tapang at pag-unawa. Si Ira, ngayon ay siya ng guro. Tumayo siya sa harap ng pisara, may hawak na chalk, walang projectors, walang aircon, pero may liwanag mula sa mga matang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang isinulat sa pisara, pagpapatawad. Alam niyo ba kung bakit ito ang una nating leksyon? Tanong ni Ira, malamig ang tinig ngunit matalim sa damdamin. Tahimik ang klase. Dahil hindi lang ito salita, isa itong laban, isa itong desisyong inuulit-ulit araw-araw. Kahit masakit, kahit hindi humingi ng tawad ang nakasakit. May isang estudyante, patuloy ni Ira sa klase. Sa araw-araw, pinapahiya ng guro. Pinilit pasukuin sa harap ng klase. Sinasabihang bobo, mahirap, walang mararating. Napalingon ang mga estudyante sa isa't isa. Pero hindi siya gumanti. Sa halip, pinili niyang manahimik dahil may mas mahalaga pa sa paghihiganti. Ang karapatang magpatawad, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas na magmahal. Isang estudyanteng babaeng tahimik na napaluha. Yung guro na yun po ba humingi ng tawad? Tanong ng isa. Ngumiti si Ira. Sabay tingin sa kanyang likuran. Oo, at kahit hindi man siya humingi, patawad pa rin ang ibinigay ko. Dahil minsan, ang taong nanakit sa atin ay siya ring pinakamaraming kailangan ng paghilo. Pagkatapos ng klase, isa-isang lumapit ang mga estudyante kay Ira. Ang iba, may tanong. Ang iba, may sariling kwento ng sakit. At habang nagtuturo siya ng mga leksyon sa utak, si Bernadette sa likod ay tahimik na natututo ng mga leksyon sa puso. Lumapit ang isang batang lalaki. Bitbit ang nanay niyang janitress. Ma'am, janitress po nanay ko. Pero gusto ko pong matutong mag-Ingles tulad ninyo. Napangiti si Ira, yumuko siya at hinawakan ng balikat ng bata. Alam mo, sa tingin ko, mas matalino ka pa sa akin kasi ngayong bata ka pa lang. Alam mo nang pahalagahan ng nanay mo. Sa likod ng silid, si Bernadette ay humikbi, tahimik. Hindi dahil sa galit sa sarili, kundi dahil sa panibagong pag-asa. Makalipas ang klase, lumabas na ang lahat. Naiwan sina Bernadette at Ira. Lumapit si Ira, bitbit ang kanyang chalk box at isang maliit na medal. Ma, ano ya? Para sa'yo to. Nagulat si Bernadette. Para saan ito, anak? Para sa unang guro na nagturo sa akin ng pinakamahirap na leksyon sa mundo. Hindi grammar, hindi vocabulary, kundi ang umibig ng walang hinihinging kapalit. Niyakap ni Bernadette ang anak, matagal, tahimik. Sa sumunod na mga buwan, nagtulungan silang magturo sa community centers si Ira sa panitikan at communication, si Bernadette sa basic English at adult education. Sa bawat estudyante, may kwentong iniiyakan at sa bawat klase, may pader na nababasag ng kahiyan, ng trauma, ng takot. Minsan naabutan sila ng ulan habang naglalakad pa uwi. Ma, sabi ni Ira habang nagtatakip ng payong, kung babalik ka sa dati mong paaralan at magturo muli, kakayanin mo kaya? Ngumiti si Bernadette. Hindi na ako babalik para maging guro nila kasi sa puso ko, ikaw na ang naging guro ko. Isang huling eksena sa graduation ng bagong batch ng community scholars, pinakilala si Ira bilang keynote speaker. Tumayo siya sa entablado, ngunit bago siya nagsalita, tinawag niya isang babae sa gilid. Bago po ako magsalita, gusto ko pong ipakilala ang unang taong nagbukas ng puso sa tunay na kahulugan ng edukasyon. Tumayo si Bernadette. Lumapit sa gitna ng entablado. Hindi po siya perpekto, pero sa kanya ko natutunan na minsan ang mga sugatang guro ang may pinakamahusay na aralin sa buhay. Mga araling wala sa libro, kundi nasa puso.
Nagpalakpakan ng buong hall. May mga umiiyak, may mga yumayakap sa kanilang ina. Sa huli, muling nagsulat si Ira sa pisara. Pero hindi na chalk ang gamit, kundi marker sa pisara ng puso ng bawat batang nangangarap. At sa pinakalikod ng klase, may matandang babae, nakangiti. Hindi na kailangan magsalita dahil alam niya sa wakas, natapos ng leksyon at naipasa niya na ito sa anak niyang minsang hindi niya pinansin. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.